Sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands, nagdiriwang si FPRRD ng kanyang ika-80 kaarawan rin. Sa labas ng gusali, patuloy na nagtitipon ang kanyang mga taga-suporta para sa isang protesta. Live mula sa The Hague ang ating kasamahan na si Attorney Karen Jimeno. Magandang gabi mula sa Maynila, Attorney Karen. Magandang umaga mula sa The Hague, Corina, at sa mga nanonood sa atin. Sobrang lamig today. Kahapon okay lang pero ngayon sobrang lamig talaga kaya nanginginig kami dito. Pero bagamat malamig, punong-puno pa rin ang tao. So sa harap ko ngayon, ito, may kita nyo, yan yung program sa likod ko. So maraming tao. At nandito rin po si Senator Robin Padilla at si Attorney Harry Roque. Parang, did they camp out there? Are they camping out there kahit na napakalamig? Parang may nakita akong mga tolda. Wala pong tolda. Parang picnic siya, Corina. So, meron silang mga mats at open yung field. Kaya talagang napakalamig at tinitiis ng mga tao. Is there a program? Meron bang, may tagapagsalita, may nagsasalita and mayroong sound system? Yes, may mga nagsasalita at saka meron ding mga kumanta kanina. May kumanta pa rin ng pangasin ng happy birthday at si Attorney Harry Roque rin nag-lead ng happy birthday song kanina. So may program sila at may mga speeches din. Medyo tila marami nga, Attorney Karen, pero meron ka bang ballpark figure? Ilan ang mga tao dyan ngayon? Ang estimate nila based on sa mga nag-confirm, this is around 500 to 700. At dahil nga in-expect talaga nilang hindi kakasya kung more than that, may mga iba rin mga gathering sa ibang part ng Europe ngayon. At saka sa ibang part din ng The Hague. So talagang hiwalay-hiwalay din nila because wala daw venue kung saan kakasya silang lahat. Ayun, okay. So, wala ring dungaw, walang pakita si FPRRD. Hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon kahit na birthday niya. Opo, wala. At hindi rin niya, as you can see po, itong detention facility, wala siyang bintana eh. So, hindi talaga makikita from where FPRRD is, hindi naman niya makikita yung crowd. But again, yung mga nandito, sabi nila, it's enough that they're here to show their support to former President Duterte. Kanina po si Senator Robin Padilla, nakausap ko, sabi niya nga, we'll still keep trying na bigyan siya ng access para madalaw si former President Duterte. And andito rin si Attorney Harry Roque. Actually, kanina, I was able to secure him next to me before we went live para makausap niyo siya, Corina. Ito, katabi ko siya, sandali. And I'll have to give my earphones to him. Para magkarinigan kayo. Hello. Hello. Yan, Hi, Attorney Harry. Take care. Hi, Hi. kumusta? Hi, kumusta po? Go ahead. Okay, na-miss ka naman namin po. Matagal Yes. ka na namin hinahanap, Attorney Harry. Si Corina po nawala ito. ako. Hi, Corina. Medyo inatupag ko muna yung asylum application gaya ng gusto mangyari ni VP Sara. And it was in a place 3 hours away from The Hague. No? I see. And ang buong akala ko, it will take only a short period of time. Mahigit 1 linggo pala yung proseso. Opo. Kasama rin po natin si Pinky Webb, Attorney Hi, Roque. Pinky. Hello. Attorney, Yes, hi. I yes. just want to get an update doon po sa inyong application for asylum. What can you tell us, sir? Well, it's been formally received at under international law, yung receipt ng application na yon makes it impossible for me to be deported back to the Philippines kahit anong dahilan until matapos yung aking application. No? And ini-estimate nila ngayon na ang application will last from 1.5 years minimum. So during this 1.5 years period, I have the right to non-refoulement na tinatawag, which will prohibit the Dutch government from deporting me back to the Philippines. So sigurado na po yun, Attorney Harry Roque. Kahit anong Meron na mangyari, po akong- sabihin po natin magkaroon ng local court that will issue an arrest warrant sakaling pong mahanap o makakita ng probable cause ang prosecution dito po sa reklamong qualified human trafficking ay hindi ho kayo pwedeng iuwi dito sa Pilipinas. Yeah, yun po ang ibig sabihin ng refoulement.
Dahil in fact, ang aking grounds na sinabi ay yung unjust prosecution na nangyayari dyan sa Pilipinas. Yeah, political persecution. Attorney Roque, I'm sure you've heard no that meron din pong Dutch Filipino that also had a signature campaign para po harangin itong inyong application for asylum. Your reaction to that, Attorney? Hindi po subject to public voting yung decision if I'm being granted asylum. Kailangan po prueba ng political persecution at dahil ang aking pasihan ay unjust prosecution, ang mga ebidensya po dyan ay warrant of arrest and platform at kung ano man ang mag-decision ng change ng qualified applicant. Dahil naninindigan ako na miski ang mga non-lawyers, please, doon sa complaint affidavit ng PAO na wala ko talagang ebidensya for either trafficking or conspiracy. Attorney, nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala pa po. At yan po ay inaayos. So ngayon po, parang nagkaroon ng, meron po nangyayari na even the family is not able to enter it. Pero I think this is temporary. Attorney, so far, si Vice President Sara Duterte was able to visit the former president. Would you know if Kitty and si Hanilet po ay nakapasok na rin po doon sa detention center at na mabisita si dating Pangulong Duterte? Sa totoo lang, hindi ko maalam kasi I just came from yung pangalan ng lugar na pinuntahan ko is nakalimutan ko na yung pangalan. But I just came back yesterday from the application center. So wala pa akong plasita. But ang alam ko, may mga nakancel na mga scheduled visits kasi meron na inaayos daw yung port registrar. I see. So attorney, ganun kalayo yung application ha? Ganun kalayo yung application para sa inyong para po sa inyong asylum bid and mananatili nga kayo dyan, sabi mo, at least for 1 year. Another follow-up question on that, sir. Sa palagay niyo ho ba, ngayon na natanggap na yung inyong application for asylum, ay posible ho kayong maging parte ng legal team ni former President Duterte? Lahat po yan ay didesisyonan ni Presidente Duterte. Ang problema po hanggang ngayon, hindi pa kami nakakapag-usap. And that's why I'm hoping na at least ngayong tapos tayong gusto matapos si Sara na po rito, makakapag-usap na kami po. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikipag-usap sa amin, Attorney Harry Roque. So, aasahan po natin na kayo po ay mananatili talaga dyan all throughout the litigation. Well, sabi ko po, I have nowhere to go. Dahil alam nyo naman, gusto ako ipakulong ng Quad Committee dyan. Dinala po ba ninyo ang kahit sinong kapamilya ninyo dyan? Ako po, wala po kong kapamilya dito sa Holland. Yan ang malupit. Lahat po ng mga kasama may nasabi. Pero, ang nakakatamaan man ng puso, hindi ko akong kamag-anak rito, halos lahat ng Pilipino nakikita ko ang turing sa akin. Ayon, okay. Maraming salamat, Attorney Harry Roque. Attorney Karen. Corina. Yes. At binago ko yung angle para nakita nyo dito sa likod ko yung program. So actually ako lang yung taga-media ngayon na nakalapit ng ganito program kasi in-enclose nila at bawal dapat lumapit. Pero swerte po tayo, pinayagan tayo na lumapit sa kanila. So you can see, merong kumakanta dito at yun nga, meron talagang may official program po sila. Okay, Attorney Karen, ano ang mga sinasabi nila? May mga nagtatalumpati ba ng protesta? Ano ang kanilang mga pananalita tungkol sa sitwasyon ni FPRRD? Yung pananalumpati kanina, more on meeting former President Duterte on his birthday. And of course, yung parang mga speeches nila ay para bigyan siya ng lakas na sabi nga nila kanina, ang wish nila sana tumanda pa siya ng 100 or more. So it's of long life and celebrating his birthday. Wala namang negative na messages. More of talagang trying to inspire him to keep strong despite his condition right now. Na birthday niya pa at nakakulong nga po siya. Meron na ba tayong balita sa kanyang state of health? Okay naman ang kanyang kalusugan? Wala tayong naririnig dun sa any update sa state of health ni former President Duterte. But yesterday,
dumalaw nga po si Vice President Sara at may mga linabas ng gamit sa detention facility. But he was not able to talk to the former president. Wala rin update sa kanya, but we're assuming that he's okay because wala naman pong sinabi na merong health condition si PRRD. Hindi pa rin pinapayagan si Hanilet at ang kanyang anak na makabisita. Yan ang balita namin mula kay Attorney Harry Roque kanina. Malinaw na ba ang dahilan kung bakit? Well, hindi malinaw sa amin. In fact, kanina po, kausap ko rin si Senator Robin Padilla. Because he has also applied several times to visit former President Duterte at hindi pa siya pinapayagan. From what I understand, based on the ICC, it's an administrative process na meron kang kailangan ng and it takes a while for that to be given, if ever it's given. So talagang, it seems to be a long process, but there is a formal requirement. Meron silang mga pinapayagan lang kung sinong dumalaw. Primarily, defense counsel, direct members of the family. So, meron nag-voting kami na up to now, pinayagan Hanilet and Kitty. Sino lang ang nakakalapit? Is Attorney Medialdea able to see him? From what I know, Attorney Medialdea is allowed because currently he's still registered as one of the counsels of former President Duterte. The defense counsels can see FPRRD. So yun yung mga pwedeng dumalaw. And Vice President Sara is the one that should be allowed to visit FPRRD. Hanggang anong oras kaya ang mga picnickers and supporters of FPRRD dyan sa lamig, Attorney Karen? Kahit ko nakikinig dito, but 2 p.m. yung nasa invitation, 10 a.m. to 2 p.m. But I've noticed in the days that I've been coming here to the detention facility, hanggang hapon, merong mga tao dito. So, mukhang yung mga dumadalaw, it's usually morning until late afternoon. Today, it's supposed to be up to 2 p.m. yung formal program. But we're expecting that the crowds will still stay longer. But meron din anti-Duterte gathering later at the Hague at mamayang 5:30 p.m. Dito sa Netherlands time. So meron din palang anti-Duterte na nagtitipon-tipon also from all over Europe or from the Netherlands mainly? No, it's organized by a group. From what I saw in the list, it's Attorney Chrissy Conti and some of the human rights group, I suppose. But it's supposed to be a candlelighting event later. And it's 5:30 p.m. There's a venue here in The Hague for that gathering. Okay, so we will follow the events as they happen. Maraming salamat sa ating kasamahan, si Attorney Karen Jimeno, live nag-uulat mula sa The Hague, Netherlands.